Nasa mga 350,000 ang lahat ng mga Hudyo na naging Christian, kasama na ang mga Hudyo sa iba't ibang panig ng mundo. Ang tawag sa kanila ay Messianic Jews. Sa tatlong mga malalaking relihiyon sa Israel, pangatlo rito ay ang Christian. Nangunguna pa rin ang Judaism. Pangalawa ay ang Islam. Ang Christian sa Israel ay nasa mga 1.9% at ito ay nasa mga 185,000. Ang pinakamarami dito ay ang Arab Christians at ang pangalawa ay ang Arab Israelites. Karamihan sa mga Hudyo ay hindi naniniwala na ang Panginoong Hesukristo ay ipinadala bilang Mesiyas. Hindi rin nila pinaniniwalaan na ang Panginoong Hesukristo ay tagapagligtas. Maliban na lang sa mga Hudyo na kung tawagin ay Messianic Jews. Isa sa mga punto kung bakit hindi nila kayang tanggapin ang Panginoong Hesukristo, ito ay dahil sa rule ng Misaya. Hanggang ngayon ay naghihintay pa ang karamihan sa mga Hudyo ng kanilang Misaya sapagkat sa paniwalang Judaism, ang papel ng Mesiyas ay pagkakaisahin nito ang lahat ng tao sa buong mundo. Ibig sabihin nito ay wala nang gagamit na dahas dahil nga ito ang papel ng Mesiyas. Subalit, sa aktwal na nangyayari ngayon sa buong mundo ay meron pa ring iba't ibang bansa ang gumagamit ng dahas laban sa bawat isa. Maraming mga halimbawa rito tulad na lang ng Russia at Ukraine at ito nga ang pinagtutuunan ng pansin ng karamihan ay ang gyera sa pagitan ng Israel at ng Hamas. Kaya ayon sa mga Hudyo, hindi tumutugma ang papel ng Panginoong Hesukristo upang tawaging Mesiyas. Ang reasons naman ng Messianic Jews kung bakit nila tinanggap ang Panginoong Hesukristo bilang Mesiyas, ito ay dahil sa nakita mismo ang ebidensya sa kanilang buhay mula nang tanggapin nila ang Panginoong Hesukristo ay naging tiwasay ang kanilang pag-iisip at kanilang pamumuhay. Kumbaga, kung tatanggapin lang sana ng maraming mga Hudyo o lahat ng Hudyo o lahat ng mga tao sa buong mundo ang Panginoong Hesukristo, ay siguradong wala nang gagamit ng dahas laban sa bawat isa. Ibig sabihin, may pag-ibig sa buong mundo. Hindi nila kayang tanggapin ang Panginoong Hesukristo kahit paman ito ay nagmula sa lahi ng mga Hudyo. Matagal na panahon na kahit in the Old Testament ay hinulaan na ang paglitaw ng Panginoong Hesukristo at ito nga ay magmumula sa lahi ni Huda or mga Hudyo. Ayon sa aklat ng Mika, chapter 5, verse 2 ay ganito ang nakasulat, "Ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libu-libo ng Huda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una, mula ng walang hanggan." Ang talatang ito na mababasa sa Micah chapter 5 verse 2 ay maliwanag na ang tinutukoy ay ang Panginoong Hesukristo. Ito ay maliwanag na nabanggit sa New Testament at ito ay nahayag sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito ay pinatotohanan sa record ni Matthew chapter 2 verse 6. "At ikaw, Bethlehem, na lupa ng Huda, sa anumang paraan ay hindi ikaw ang pinakamaliit sa mga pangulong bayan ng Huda, sapagkat mula sa iyo'y lalabas ang isang gobernador na siyang magiging pastor ng aking bayang Israel." Ang nakasulat sa Matthew chapter 2 verse 6, ito rin ay ang nakasulat sa Micah chapter 5 verse 2 at pinangalanan ito sa Matthew chapter 2 verse 4. At sa pagkatipon sa lahat ng mga pangulong saserdote at mga eskriba ng bayan ay siniyasat niya sa kanila kung saan kaya ipanganganak ang Kristo. Ang Kristo na tinutukoy sa talatang ito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesus. At ayon na rin sa mga talata na ating binasa mula sa Micah chapter 5 verse 2, ang Kristo ay magmumula sa Huda. Ito ang pinagmulan ng mga Hudyo. Kaya maliwanag na maging ang ating Panginoong Hesukristo ay nagmula sa lahi ng mga Hudyo. Hindi lahat ng nakatira sa Israel ay Hudyo. Ang tanging mga Hudyo lamang ay ang nagmula sa angkan ni Huda. Kaya nga, tinawag na Hudyo dahil mula sa Huda. Kaya nga, tinawag na Judaism. Ito ay dahil sa Huda. Hindi rin matanggap ng maraming Hudyo
gaya ng pagtanggap ng maraming Christian na ang Panginoong Hesukristo ay nagpakilalang Diyos at naparito sa lupa bilang laman. Maliban sa mga Hudyo ay marami ding mga religion na ayaw tanggapin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na naparito sa lupa bilang tao. Maging ang Panginoong Hesukristo ay nagpatunay na siya ay Diyos. Noong ang Panginoong Hesukristo ay tinutukso ng Satanas, dito ay ipinakita ng Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos. Ito ay mababasa mula sa Matthew chapter 4. Basahin natin. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang mga batong ito ay maging mga tinapay. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Nang magkagayoy, dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay magpatihulog ka, sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at aalalayan ka ng kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ang susunod na talata ay ang sagot ng Panginoong Hesukristo at nagpapatunay kung ano siya at sino siya. Sinabi sa kanya ni Jesus, nasusulat din naman, huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sa mga talatang ito, maliwanag pa sa sikat ng araw na ang tinutukso rito ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo at ang manunukso rito ay ang dyablo. Subalit, nang sagutin ng Panginoong Hesukristo ang manunukso na ang dyablo, tahasang sinabi ng Panginoong Hesukristo na huwag mong tutuksohin ang Panginoon mong Diyos. Sa mga talatang ito ay nagpapakilala ang ating Panginoong Hesukristo na siya ay Diyos. Subalit, sa patutuo ng Panginoong Hesukristo, sa pamamagitan ng mga talatang ito, marami pa rin sa mga Hudyo ang ayaw tanggapin na ang Panginoong Hesukristo ay Mesyas at Diyos. At maliban sa mga Hudyo, marami rin sa iba't ibang sekta, lalong-lalo na sa Pilipinas, ang hindi nila kayang tanggapin na ang Panginoong Hesukristo ay Diyos na nagkatawang tao. Maging ang pagkaapostol ni Pablo ay nagpapatunay na ang Panginoong Hesukristo talaga ay hindi talaga tao lang. Ayon sa Galacia, Kapitulo 1, versikulo 1, si Pablo na apostol hindi mula sa mga tao ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. Maliwanag sa talatang ito na ang pagkaapostol ni Apostol Pablo ay hindi mula sa tao ni magmumula sa tao, kundi sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi ba't ang ibig sabihin dito na ang Panginoong Hesukristo ay hindi naman talaga tao, subalit naging tao ang Panginoong Hesukristo, gaya ng ating binasa kanina sa Book of Micah, chapter 5, verse 2, ito ang hula tungkol sa Panginoong Hesukristo at ayon sa hula, siya ay magmumula sa walang hanggan. Ang tao ay may pinagmulan, subalit ang Panginoong Hesukristo ay nagmula sa walang hanggan. Kaya ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi lang tao, siya ay Mesyas, Panginoon at Diyos.